Yes, wala pa akong pera sa ngayon pero pwede bang iwanan ko muna sa inyong singsing? May singsing po ako at kapag nakalikom na ako ng sapat na pera para makabayad, saka ako na lang ulit ito kukunin. Nangihinang sabi ni Fifth. Mahalaga rin sa kanyang singsing na iyon. Ibinigay yan sa kanya ni Ali. Ngunit kailangan niyang gawin ito dahil kung hindi, baka ikamatay niya naman ang sakit niya at mas lalo lang siyang mawawala ng tsansa na muling makita si Ali. Namilog naman ang mga mata ng nurse nang makita nito ang singsing na suot niya. Paano napunta sa yung singsing na yan? Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Aniya, nagtataka sa reaksyon ng nurse. Ang singsing na yan ay pag-aari ng mga Del Real. Sila lamang ang maaaring magmay-ari ng singsing na yan. Unless na ikinasal ka na sa isang Del Real. Paano nasa sayo yan? Siguro ninakaw mo yan sa kanila, no? Galit na bintang ng nurse sa kanya. Magnanakaw ka? Hindi po totoo yan. Wala po ako ninanakaw. Kung hindi mo yan nanakaw, bakit nasa iyo napakahalagang singsing na yan? Hindi ka lang pala isang hampas lupa, isa ka rin magnanakaw. Ang dapat sa iyo ay ipakulong. Hindi ko po talaga ito ninakaw. Huwag niyo po akong ipapakulong. No, ngayon din ay tatawag ako ng pulis para madampot ka nila at maibalik na sa mga Del Real ang singsing. Hindi ko kayo pinapasahuran dito just to disrespect my wife. Lahat sila ay napatingin sa nagmamay-ari ng malalim na pamilyar na boses. Namilog naman ang mga mata niya nang makita si Ali. Ang basurero na tinulungan niya at pinatira sa bahay niya. Nakasuot ito ng suit na may long coat na nasa likod ng dalawang lalaki na nakasuot din ng kulay itim na suit. Mr. Del Real? Nangangatal ang boses ng nurse na kanina lamang ay sobrang taray sa kanila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Habang may buhay, mangarap ka lang. Habang sumisikat ang araw, magpatuloy ka sa buhay. Habang sumisikat ang buwan, matuto ka rin magpahinga. Tapos, laban ulit. Ganitong inilarawan ni Fifth Del Mundo ang kanyang pananaw sa buhay. Sa bawat bukang liwayway, nakikita niya ang panibagong pag-asa. Para sa kanya, ang buhay ay parang isang never-ending cycle ng mga pagsubok at pagkakataon. Araw-araw ay may bagong simula, bagong pag-asa, at bagong laban na haharapin. Hindi niya kailanman iniisip na ang kabiguan ng kahapon ay magiging kabiguan din ng kinabukasan. Ito ang natutunan niya mula sa kanyang lola. Iyon kasi ang madalas itong sabihin sa kanya noong nabubuhay pa ito. Ang mga iyon din ang laging nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay puno ng pagkakataon. At bawat araw ay isang bagong simula. Ang mga salitang iyon ng kanyang lola ang naging gabay niya sa mga panahon ng pagsubok at kabiguan. At patuloy siyang naniniwala na hanggat may buhay, laging may pag-asa. Hay, panibagong araw na naman. Sobrang bilis talaga ng oras ngayon. Malalim na nagbuntong hininga si Fifth na halos masinghot na ang alikabok na nagalat sa loob ng maliit niyang bahay. Panibagong araw, panibagong pagsubok na naman ang aking kakaharapin. Humarap siya sa maliit na salamin na nakasabit sa dingding, na halos gas-gas na sa tagal ng paggamit. Napansin niya ang bahagyang maputlang mukha at ang pagod ng mga mata. Laban lang 5, makakaraos ka rin. Katulad nga ng sabi ng lola, hindi naman habang buhay ang paghihirap. Pagpapalakas niya sa sarili, sabay tapik sa kanyang balikat na parang may kinakausap na kaibigan. Ganito ang madalas na gawin ni Fifth tuwing umaga. Kinakausap niya ang sarili, pinapalakas ang loob, at binibigyan ng sariling motibasyon para magpatuloy sa buhay. Kahit simpleng bagay lang ang mga ito ay malaking tulong na ito para sa kanya upang mapanatili ang positibong pananaw sa harap ng maraming problema.
Alam niyang marami ng pagsubok ang darating, ngunit naniniwala siyang basta't patuloy siyang lalaban ay may pag-asa pa rin siyang makakaahon balang araw. Maaga pa lamang igising na si Fifth. Handa na para pumasok sa trabaho niya sa salon na nasa kabilang kanto lamang. Alam niyang magiging abala ang araw na to at malapit na rin ang Kapaskuhan. Kaya tiyak na marami nang magpaparibond at magpapaganda para sa kanilang bagong look sa darating na holiday. Ang kanyang boss na isang masayahing Becky ay pinaalalahanan siya kahapon na maaga siyang pumasok ngayong araw. Alam niya na pagdating niya sa salon, madadagdagan pa ang mga kliyente na sabik magpaayos ng buhok at maghanda para sa mga handaan. Hindi naman na bago kay Fifth Del Mundo o mas kilala sa tawag na 5 ang maagang pagising. Alas 4 ng umaga na talaga ang normal niyang gising mula pa noong bata pa siya. Ito na ang routine na kinalakihan niya. Siya kasi ang kasama ng kanyang lola sa bukid noong nabubuhay pa ito. Bago pa man magbukang liwayway, naroon na silang dalawa sa bukid. Nagsisimula sa kanilang araw. Laging sinasabi ng lola niya na kung gusto niya ng maraming magawa sa isang araw, dapat maaga rin niyang simula ng araw niya. Iyon ang naging gabay ni Lima sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Pero ngayon, sobrang inaantok at pagod na pagod pa si Lima. Halos 2 oras lang kasi ang tulog niya kanina dahil madaling araw na siya nakauwi kagabi. Ang dami kasing kliyente sa salon at hindi siya makatanggi sa kanyang boss na bakla na lagi nagpapa-overtime sa kanya. Pagod na pagod siya at nagmamakaawa pang mga mata niya na bumalik sa pagtulog. Ngunit kailangan niyang kumayod para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Pilit niyang inalis ang antok habang binabalak ang lahat na gagawin niya sa buong araw. Nagmamadali siya sa paghahanda ng almusal. Kailangan niya maging maaga at maayos sa trabaho, lalo na't maraming aasikasuhin. Pinakain niya rin muna ang mga alaga niyang rabbit at ilang ibon sa likod ng bahay. Isa iyon sa mga parte ng umaga niyang gawain. Alam niyang pag hindi niya ito ginawa ngayon, magugutom ang mga alaga niya dahil siguradong buong araw siyang magiging abala sa salon. Habang binubuhos niya ang pagkain sa kulungan ng mga rabbit, tinatawag niya ang mga ito. Kumain kayo ng marami ha. Di naman ata ako makakauwi ng maaga mamaya kaya damihin yung kain nyo para hindi kayo magutom mamaya. Para na rin hindi ako mag-alala sa inyo habang nasa salon ako. Mahirap na kung magugutom kayo at may kung ano pang mangyari sa inyo dito. Hindi ko kayo niyan maibebenta. Wala akong panghanda sa Pasko niyan. Sabi ni Lima sa kanyang mga alaga habang nakangiti. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Fifth tuwing nakikita niyang sabik na sabik ang mga ito sa pagkain. Ganon din ang ginawa niya sa mga manok at ibon na halos mangagat na rin sa sobrang gutom. Matapos pa sigurong busog na ang mga alaga, nilinis niya ang mga kamay nito. Tiis-tiis lang muna, Fifth Del Mundo. Sabi niya sa sarili habang sinusuklay ang kanyang mahaba at itim na buhok. Yakang-yaka natin to. Magpapasko na kaya, dapat puno ng good vibes. Matapos niya mag-ayos ng sarili, nagmamadaling lumakad na siya papunta sa salon. Katulad nga ng kanilang inaasahan ay dagsa ang mga customer nila sa salon kaya halos buong araw ay nakatayo lang sila. Ang salon nila ay kilala sa kanilang lugar, hindi lamang dahil sa abot kayang presyo, kundi dahil na rin sa mahusay nilang serbisyo sa pagpaparibon. Bukod dito, alam din ng mga tao na magaan ang pakikitungo ng mga staff, kaya kahit mahaba ang oras ng paghihintay, hindi nagiging problema ito sa mga customers. Madam, ang ganda naman ng napili mong hair color. Bagay na bagay po sa'yo. Papuri ni Fifth sa ginang na inaasikaso niya ang buhok. Napangiti naman ng ginang dahil sa puri niya. Talaga, Ineng? Nagdadalawang isip pa nga ako rin. Baka kasi hindi bumagay sa akin ang kulay lalo na morena ang balat ko. Tamang-tama lang po napili niyo, madam. Tsak po ko na sobrang babagay po sa inyo ang kulay ng buhok na napili ninyo. Ngayon pa lang makikita ko na po ang magiging itsura ninyo. Sigurado po ako mai-inlove ulit sa'yo ang asawa mo. Maniniwala ako rin sa sinabi mo, Ineng. Mukhang maganda nga ang taste mo Sabi naman ng ginang na natuwa na lang sa mga papuri niya. Ano mga plano niyo para sa Pasko? Maya-maya ay nagtanong sa kanila ang boss niyang Becky na si Christian. Ipapasyal ko ang pamilya ko, sagot ni Pamela.
isa ring Becky. Ako naman makikipag-date sa boyfriend ko tsaka family time. Tugon naman ni Halimuyak, isa ring Serena at assistant naman ni Christian. Ganon din ang plano ng iba pang mga kasamahan nila sa salon. Samantalang si Fifth naman ay hindi alam kung anong gagawin niya sa araw na yon. Para kasi normal lang sa kanya ang Pasko dahil mag-isa lang naman siya sa buhay. Mula nang pumanaw ang lola niya, mag-isa na siyang sinasalubong ang Pasko at bagong taon. Naghahanda lamang siya ng kaunti. Walang gaanong espesyal na nangyayari sa kanyang Pasko. Ikaw, Lima, anong plano mo? Mag-isa mo lang ulit ba sasalubungin ng Pasko at bagong taon? Tanong naman sa kanya ni Pamela. Oo, maghahanda lang ako ng kaunti. Sabi niya habang ang atensyon ay nasa buhok ng ginang na ginugupitan niya na lang. Palagi ka na lang mag-isa tuwing mga masasayang araw . Ayaw mo kasing pumunta sa amin para sana may makasama ka. Nakakahiya naman kasi sa inyo lalo pat dapat ay moment ngayon kasama ang pamilya niyo. Sagot niya naman. Bakit kasi hindi ka nalang mag-asawa, Lima? Nasa tamang edad ka naman na. Para hindi ka lang mag-isa sa buhay. Biglang suwestyon naman ni Halimuyak kung kaya'y nabatukan nito ni Christian. Ay nako, mas mabuti nang walang asawa yung si Lima, no? Dahil mas tahimik ang buhay niya ng ganyan lang. Masipag naman siya. Hindi niya na kailangan ng makakasama sa buhay. Ang pag-aasawa? Naku, wag na. Magiging sakit lang yan sa ulo lalo na kung mapapangasawa niya ay isang kahig at isang tukalang din kagaya natin. At saka naman parang may oras pa yung silima sa ganyan. Buong atensyon niya ngay nasa mga alaga niyang rabbit at manok. Nagdagdag ka pa ng mga ibon. Wika ni Pamela at natawa pa. Tinawanan niya nilang din ang mga ito. At ang sabi ay kulang na daw na ibuhos niya pa ang buong oras niya sa pag-aalaga ng mga ibon at rabbit niya. Madaling araw na namang natapos ang trabaho nila kaya sobrang pagod na pagod silang lahat. Buong araw na kasi silang nakatayo at nagpaplansya ng buhok. Kanina, habang may mga customer pa, ay mahahalata na rin talaga ang pagod sa kanilang mga itsura, pero ngayon na sila-sila na lang, bagsak ang kanilang mga balikat. Sobrang galing mo talagang mambola, Lima. Ang dami mong mga napaniwala kanina. Ang natatawa at napapailing na sabi ni Christian sa kanya. Ano ka ba, bossing? Talent ba ata yan ni Lima? Humalakak naman na sabi ni Pamela. Lo, di naman ako nang bobole. Sus! Humarap sa kanya ang amo niyang Becky tsaka namewang pa ito. Tingnan mo ako. Maganda ba ako? Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at walang pag-aalinlangan na sumagot siya. Aba, oo naman. Ang ganda-ganda mo ngayon, madam. Tsaka ang sexy-sexy mo pa. Inirapan siya nito. O, kita mo na, bulera ka talagang bata ka. Buong araw tayo nakatayo dito. Walang kain, walang break time, tapos sasabihin mo na maganda ako? Kinunutan niya ito ng noo. Hindi ka ba naniniwala na maganda ka, madam? Hindi. Lukaret. Ako, Lima, maganda ba ako? Tanong naman ni Halimuyak at nag-beautiful eyes pa ito sa kanya. Oo, maganda ka rin, Halimuyak. Lukaret ka talaga, Lima. Kahit kailan hindi ka na marunong magsabi ng totoo. Tumatawa na rin, sabi ni Pamela. Kasi ayoko masaktan ng damdamin ni Halimuyak. Dahilan niya kung kaya agad din na nagreklamo si Halimuyak. Ayaw hindi marunong magsabi ng totoo. Ngayon pa lang, tagos na sa buto ko ang ibig niyang sabihin na hindi ako maganda at nagsisinungaling lang siya. Dahil ayaw niya na masaktan ng damdamin ko. Wika ni Halimuyak at nagkunwaring nasasaktan. Maganda ka kaya, Halimuyak. Exotic beauty ka nga eh. Nako, Lima, itit ko man lang yung bibig mo. Nakakasakit ka ng damdamin. Pabiro namang sabi pa ni Halimuyak sa kanya. Sa kanilang salon, siya ang pinakabata at pinaka-inosente sa lahat. Ang tingin sa kanya ng mga katrabaho niya ay parang nakakabata lang na kapatid na kailangan nilang bantayan at pagpasensyahan. Dahil madaling araw na natapos ang kanilang trabaho sa salon, wala na siyang masakyan pa uwi. Nilakad na lang niya ang daan kahit madilim. Mga 20 minutos din siguro ang layo ng kanyang lalakarin. Pero dahil nga sa pagod na siya, mabagal ang kanyang paglalakad. Kaya posibleng umabot siya ng mga 40 minutos bago makarating sa bahay. Ay, sobrang nakakapagod naman ang araw na to.
Kailan kaya ako magiging milyonarya, no? Gusto ko nang yumaman. Pagod na akong kumayod ng kumayod. Tapos wala namang nangyayari. Ang sahod ko lagi na lang sapat para sa lahat ng mga bayarin ko. Kahit mag-isa lang ako sa dami ng mga yon. Pagod na sabi ni Fifth sa kawalan habang mag-isa siyang naglalakad sa madilim na daan. Kung siguro totoo lang yung sinabi ng Neda, no? Na sapat ng 64 na pesos na budget para sa pagkain. Ako, baka bilyonarya na ako ngayon. Ang kaso, ang mahal naman ng mga bilihin. Anak ng tinapa, ang 1 kilo nga ng bigas, 60 pesos na ngayon. Anong ulam mo mabibili ko sa 4 pesos na natira sa budget na yun? Kahit asin nga, hindi na ako makabili nun eh. Kailan kaya magiging 20 1 kilong bigas, ano? Sa ines ay sinipa na lang ni Fifth ang lata na nakita niya. Patuloy niya iyong sinisipa. Sana, makapag-asawa na lang ako ng bilyonaryo. Kahit hindi gwapo, basta mayaman. Pero, saan naman kaya ako makakahanap ng ganun? May ganun pa kaya ngayon? Hay, buhay. Nagpatuloy pa si Fifth sa paglalakad. Bagsak ng balikat at sinisipa-sipa ang lata na ngayon ay nayupi na. Muli niyang sinipa ang lata at napakunot ang noon nang bumagsak ito sa tabi ng basura na parang may tao. Lumapit siya at namilog ang kanyang mga mata nang makita ang isang lalaking nakahandusay doon na tila hirap na hirap. Ay, anak ng butike, tao nga! Gulat na saad ni Fifth habang yumuyo ko para mas maaninag ang lalaki. Hindi niya kasi makita na maayos ang mukha nito dahil sa sobrang dilim. Hala kuya, ayos ka lang ba? Hindi naman malaman ni Fifth kung ano ang dapat gawin sa sitwasyon na ito. Nasa tabi sila ng kalsada kung saan nag-iimbak ang mga basura ng mga tao at walang kahit isang sasakyan na dumadaan sa madilim na kalsada na ito o bahay man lang sa paligid. Ang lugar na ito ay tagong-tago at malayo pa sa kabahayan. Sa katunayan, iilan lang naman silang nakatira sa lugar na to. Mga 15 o 20 minutes away pa bago nila marating ang ilang mga kabahayan at saka lamang sila makakahingi ng tulong. Pero, malapit na sila sa bahay niya. Kung matutulungan niya ang lalaki na ito na madala sa bahay niya, maaaring magamot niya pa ang mga sugat nito o malaman ang dahilan ng paghihirap nito. Hindi ko naman pwedeng iwanan ng lalaking to. Baka mamaya katulad lang din siya ng matandang babae na tinulungan ko rin noon at baka may pamilya rin siyang naghihintay sa pagbabalik niya. Sabi ni Fifth sa sarili habang nag-iisip ng solusyon. Kung magagawa kong dalhin siya doon sa bahay ko, doon ko siya matutulungan. May mga gamot pa naman yata ako doon. Pero, paano na lang kung masamang tao pala tong lalaking to? Paano kung saktan siya nito? Paano kung patayin siya dahil lang sa nagmagandang loob siya? Bigla siya nagdalawang isip kung tutulungan niya ba ang lalaki na ito o hindi. Aatras na sana si Fifth dahil nag-aalala siya para sa kanyang kaligtasan, subalit narinig niya ang mahinang boses ng lalaki. Tulong. Napatitig ulit si Fifth sa lalaki. Kahit na hindi masyadong maaninag ang mukha nito, naaalala niyang sabi ng lola niya noong nabubuhay pa ito. Kung meron man tayong kakayahan na tumulong sa iba, huwag tayo magdadalawang isip na tumulong sa mga nangangailangan. Kasi malay natin, kapag tayo naman ang nasa sitwasyon nila at kung ano man ang ginawa natin yung sila'y nangailangan ng tulong, ay ganun din ang kanilang gawin sa atin. Sa sitwasyong yon ng lalaking ito ngayon, mukhang labis na nangangailangan nga ito ng tulong. At sino ba siya para ipagkait ang tulong sa isang taong nangangailangan? Muli siyang humakbang palapit sa lalaki at yumuko siya ng bahagya. Anong gagawin ko sa iyo, kuya? Malayo ang tulong dito sa lugar na to. Bakit kasi dito ka namasura? Kaunti lang naman ng mga tinatapon dito. Kadalasan puro mga diapers lang naman. Mahinang daing lamang ang sagot ng lalaki. Puno ng sakit at hirap. Bonang pa siya ni Fifth na tulungan ito dahil sa sobrang nakakaawa naman ang kalagayan ng lalaki. Halika nga, tumayo ka na, tutulungan na kita. May mga gamot ako roon sa bahay. Kahit mabigat ang lalaki dahil sa malaking pangangatawan at sobrang tangkad pa, nagawa niyang tulungan ito makatayo. Inakbayan niya ito sa kanyang balikat
Bagamat nahihirapan ay naglakad sila ng dahan-dahan. Habang palapit na sila sa kanyang bahay, napansin naman ni Fifth ang kakaibang bango na nagmumula sa lalaki. In fairness naman, sa isip ni Fifth, sa lahat ng mga basurero na nakasalumuha ko, itong isang to lang sigurong pinakamabango. Parang may cologne pa ata. Nagtaka siya, ngunit pinilit niyang huwag na munang pansinin iyon. Mas mahalaga ngayon na makarating sila ng ligtas sa kanyang bahay at maibigay ang kinakailangang tulong sa lalaking hirap na. Konting tiis pa, malapit na tayo sa bahay ko, magagamot ko ng sugat mo. Sabi ni Fifth sa lalaki habang hinihingal na siya dahil sa bigat nito. Para na nga silang lasing kung maglakad. Paikot-ikot at kung saan-saan na lang nagpupunta. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang, ngunit hindi siya sumusuko. Pagdating nila sa bahay, pinaupo niya ang lalaki sa upuang gawa sa kawayan. Pero dahil sa sobrang panghihina nito, napahiga na rin ito roon. Binuksan ni Fifth ang lahat ng ilaw sa maliit niyang sala para magbigay liwanag sa paligid at makita niya ng mabuti ang kalagayan ng lalaki. Pumasok siya sa kanyang kwarto para kunin ang first aid kit. Kasabay na rin ang pagkuha ng damit na maaari niyang ipasuot sa lalaki. Bumalik siya sa sala at ipinatong sa mesa ang mga kinuha niya. Matapos noon ay nagtungo siya sa kusina at nilagyan ng tubig ang isang maliit na palanggana. Nang bumalik siya sa sala, agad niyang inilagay ang palanggana sa tabi ng lalaki. Naganda siya para linisin ang mga sugat nito. Iniisip na sana ay hindi malubha ang mga ito. Pasensya na, kailangan ko lang talaga tanggalin ang suot mong damit para malinisan ko mga sugat mo. Habang sinasabi yon ni Fifth, patuloy siyang naglilinis sa mga sugat ng lalaki. Tinanggal niya na maingat ang itim na long sleeve shirt nito at laking gulat niya nang makita ang mga dugo na natuyo na roon. Kanina ay hindi niya napansin iyon dahil sa dilim ng daan at kulay ng damit. Ngunit ngayon sa maliwanag na ilaw ng kanyang sala, kitang-kita niya ang bawat sugat. Malalim, mahahaba at tila gawa na ng paghampas ng latigo. Diyos ko! Bulalas ni Fifth habang napaatras ang bahagya. Kitang-kita niya ang magulong mga hiwa at pasa sa katawan ng lalaki. Bakit naman ang dami mong ganitong sugat? Pinagtripan ka ba ng mga mangangalakal kaya ka nagkaganyan? Niya, bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Wala siyang natanggap na sagot mula sa lalaki. Nananatili namang tahimik at nakapikit. Napaisip si Fifth kung gaano ba katindi ang pinagdaanan nito. Hindi niya na pinilit na magsalita pa ang lalaki. Ang mahalaga ngayon ay matulungan niya ito. Kumuha siya ng malinis na peraso ng tela at binasa ito ng tubig. At saka dahan-dahang pinunasan ng mga sugat ng lalaki. Kahit nararamdaman niyang nanginginig siya, patuloy siyang nililinis sa mga sugat ng maingat. Habang nililinis sa mga sugat nito, napansin niya naman ang ilang marka sa katawan ng lalaki. Natila ba may mga pinagtagpi-tagping sugat na matagal nang gumaling? Natila ba ang lalaking ito ay hindi lang ngayon naparusahan o napahirapan? Nang mapansin ni Fifth ang relo sa kamay ng lalaki, napakunot ang noon niya. Mukhang mamahalin ang relo at umaandar pa ito. May kakaibang kutob na dumapo sa kanya. Napulot mo rin ba to sa basura? Wala sa sariling tanong ni Fifth. Paano namang magkakaroon ng ganito kagandang wristwatch ang isang basurero? Maliban na lang kung nahanap nga ito sa basura. Ngunit habang tinitingnan niya ang lalaki, nagsisimula na magduda si Fifth kung tama ba talaga siyang basurero ito. Pinagtripan lang ba talaga ito ng iba pang mga namamasura kaya ito nagaganito? At ang mga sugat nito, tila hindi basta-bastang gawa ng simpleng away o panggugulo. Napatingin si Fifth sa mukha ng lalaki. Ngayon na talagang napagmasdan niya na ng mabuti, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano itong kagwapo. Halata sa itsura ng lalaki na may lahi dahil sa tangos ng ilong nito. Makapalang kilay at mahabang pilik mata. Mga katangiang bihira niyang makita sa mga nakakasalamuha niya. Hindi niya lumasabi kung anong kulay ng mga mata ng lalaki dahil nakapikit ito. Ngunit kahit hindi niya ito makita, batid niyang may lalim ang mga matang ito. Mapula rin ang mga labi ng lalaki kahit may mga sugat at gasgas. May sugat din sa gilid ng kilay at tila ba galing sa matinding away o aksidente.
Matalas din ang tabas ng panga nito at pag binagmasdan mo talaga, para nga itong isang modelo na feature sa isang magazine, hindi isang basurero na natagpuan sa tabi ng mga basura. Hindi niya maiwasang isipin, ano kaya nangyari sa lalaking to? At paano nga ba ito napunta sa ganitong kalagayan? Patuloy siya nagtatanong sa sarili. Hindi makapaniwala na ang isang mukhang kasing gwapo nito ay makikitang nakahandusay sa ganoong kalagayan. Para itong isang bagay na naligaw at napunta sa maling lugar. Habang iniisip niya iyon, lalo pang lumalalim ang kanyang pagdududa at ang kanyang pagkamausisa tungkol sa kung sino nga ba talaga ang lalaking ito. Ngunit hindi pa masagot ng lalaki ang lahat ng mga katanungan ni Fifth dahil wala pa itong lakas. Sa sumunod na araw, nanatili lamang itong natutulog. Kahit ilang beses niya itong sinubukang gisingin upang kumain. Para bumawi ng lakas ang katawan ng lalaki kaya minabuti na lang niyang hayaan itong matulog. Hinayaan niya makapagpahinga ito ng maayos. Marahil ay kailangan nito ng sapat na oras para tuluyang makarecover. Napagpasyahan ni Fifth na wag na munang pumasok sa trabaho sa salon. Kung aalis kasi siya, ay maiiwan na mag-isang lalaki sa bahay niya at baka bigla itong magkamalay at nangangailangan ng tulong niya. Kaya naman, mas minabuti na lang na manatili na lang siya rito. Sa isip niya, hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang siya, lalo pat nasa pamamahay ko siya ngayon. Kung sakali mang kailangan niya ako, dapat andito ako. Ha? Bakit hindi ka makakapasok, Lima? Alam mo naman na marami tayong mga customers ngayong araw. Ang iba pa nga mga customers na hindi na natin naasikaso kahapon dahil wala ng oras. Nagtataka na tanong ng boss niyang si Christian nung tawagan niya ito para magpaalam na hindi muna siya makakapasok sa salon. May sakit kasi ako madam, bawi na lang ako bukas. Sagot niya na nauutal pa nga dahil hindi siya sanay magsinungaling sa mga ganitong seryosong bagay. Hindi niya talaga maisip na iwanan ng lalaki na mag-isa sa bahay. Hindi rin naman niya pwedeng sabihin sa boss niya na may inaalagaan siyang sugatan sa bahay. Baka kung ano pang isipin nito. Aba, magpagaling ka, ha? Ani ni Christian sa kabilang linya. Next time magpapaalam ka ng mas maaga, lalo na kung ganitong ka-peak season. Opo, tugon naman ni Fifth na kinakabahan. Gusto mo bang papuntahin ko muna si Pamela riyan sa bahay mo para dalhan ka ng gamot? Ay hindi na po kailangan madam, may mga gamot naman po ako dito at nakainom na rin po ako ng gamot. Magpapahinga lang po siguro ako, napagod po siguro talaga ang katawan ko. Pagdadahilan niya. Oo siya, sige, magpagaling ka na lang para makapasok ka bukas. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka, ha? Opo, madam. Pagkatapos ng tawag ay napabuntong hininga siya ng malalim. Sana nga lang ay hindi siya pagbintangan ng boss niya na nagdadahilan lamang. Ngunit sa ngayon, mas importanteng kalagayan ng lalaki sa bahay niya. Napatingin siya sa direksyon ng sofa kung saan ito natutulog. Umaasa na sana'y magising na ito at magkaalaman na kung anong nangyari rito. Nang mapansin ni Fifth na malapit nang maubos ang charge ng kanyang cellphone, inalis niya ang battery nito at inilagay sa clip charger na ilang taon na rin na nasa kanya. Sa panahon ngayon, siya na lang yata ang gumagamit pa rin ng cellphone na may keypad. Wala naman kasi siyang dahilan para bumili ng mamahaling smartphone. Lalo na at wala rin naman siyang mga kaibigan o kamag-anak sa malayo na kailangan niyang tawagan o i-text. Ayos na sa kanya ang simpleng keypad phone. At saka sa mahal ng mga cellphone ngayon, mas marami pa siyang dapat unahin at bayaran kesa makipagsabayan sa mga tao. Buong araw siya nagbabantay sa lalaki na magising siya. Paminsan-minsan may lumalapit sa lalaki upang tiyaking maayos pa rin ang kalagayan nito o kaya naman ay kung humihinga pa ba ito. Habang naghihintay, naglilinis siya ng bahay at nag-aayos sa mga bagay na matagal niya nang nais ayusin. Pinagluto na rin niya ng sabaw ang lalaki. Masakali mang magising ito at maghanap ng makakain. Ngunit habang patuloy na lumilipas ang oras, hindi pa rin ito gumigising. Nag-aalala man, pinilit na lamang ni Fifth na manatiling kalmado. Magigising pa naman siguro ang lalaki at makakakuha siya ng sagot sa maraming mga katanungan na bumabagabag sa kanya. Sino nga ba talaga ang lalaking to? At bakit siya natagpuan sa ganoong kalagayan?
At ano nga ba ang dapat niyang gawin kung magising ba ito? Ay nako, masyado na siyang nag-iisip. Sumapit ang dapit hapon, ngunit nanatili pa rin tulog ang lalaki. Natapos na ni Fifth na linisin ang lahat ng sulok ng bahay, ngunit hindi pa rin nagigising ang kanyang bisita. Muli siyang lumabas upang pakainin ang kanyang mga alagang rabbit, ibon at mga manok na nagsimula na mag-ingay na makita siyang papalapit. Alam niyang gutom na ang mga ito, kaya't agad niyang binigyan ng pagkain. Matapos niyang mabigyan ng pagkain ng mga alaga niya ay bumalik na siya sa loob ng bahay. Pagpasok niya, nabitawan niya ang hawak na maliit na balde at napasigaw. Ay kalabaw! Nang makita niyang gising na ang lalaki at nakaupo na ito sa higaan nito kanina. Nagulat siya sa biglang pagkakita rito. At dahil sa ingay na nahulog na balde at sa sigaw niya, napalingon din sa kanya ang lalaki na halatang nabigla rin. Nagtama ang kanilang mga mata. Pareho nagulat. Pareho nagtataka. Sorry, mabilis na sabi ni Fifth habang pilit pinapakalma ang sarili. Nagulat lang ako. Gising ka na pala? Hindi naman sumagot ang lalaki, ngunit ang nakakalunod nitong mga mata na kasing kulay ng abo ay nakatitig pa rin sa kanya. Muli namang dinampot ni Fifth ang balde na nabitawan niya at lumapit siya sa lalaki. Maayos na bang pakiramdam mo? Nagugutom ka ba? Gusto mo ba uminom ng tubig? Nauutal na tanong niya sa lalaki, na bahagya namang tumango bilang tugon sa tanong niya. Sandali lang, ikukuha lang kita ng tubig. Mamadali nagtungo siya sa kusina at kumuha siya ng isang basong tubig para sa lalaki. Pagbalik niya ay nakaupo pa rin ang lalaki at mukhang may malalim itong iniisip. Nang nararamdaman nito ang pagdating niya ay sakalang ito nag-angat ng ulo sa kanya. Nananatiling seryoso ang mga mata nito. Hetong tubig, uminom ka muna. Sabi niya sabay abot sa lalaki ng baso ng tubig na hawak niya. Tinitigan lang siya nito ng ilang segundo bago marahang kinuha ang baso mula sa kanyang kamay. Salamat. Maikli nitong sagot at dahang-dahang iniinom ang tubig. Ihahanda ko lang pagkain mo para magkalaman ng sikmura mo. Malikod na siya at babalik na sana ulit sa kusina, subalit biglang nagsalita ang lalaki. Taglay ang malalim at mabigat na tinig. Sino ka? Humarap siya sa lalaki, bahagyang natigilan. Ha? Oo nga pala. Sabi niya habang nagpagtanto na hindi pa nga pala nasasabi kung sino siya. Ako nga pala si Fifth del Mundo. Pero 5 na lang ang tawag mo sa akin. Iyon kasi madalas na itawag sa akin ng mga nakakakilala sa akin. Matamis siyang ngumiti. Sinusubukang bawasan ang tensyon. Nasaan ako? Nasa bahay kita. Paano ako napunta dito? Tanong ulit ng lalaki. Mukhang hindi naman maalala ang mga nangyari. Halata sa mga mata nito ang kalituhan at pagkabahala habang iniikot ang tingin sa maliit na bahay. Natagpuan kasi kita nung isang gabi sa tabi ng mga basura. Sobrang nangihina ka kaya tinulungan kita na makapunta dito sa bahay ko para magamot ko ang mga sugat mo. Paliwanag ni Fifth. Sabay abot ng isang banayad ng ngiti na parang gustong ipakita na wala siyang masamang intensyon. Tinitigan siya ng lalaki ng mabuti. Parang kinikilates ang kanyang bawat galaw. Tila sinusuri kung mapagkakatiwalaan ba siya. Huwag kang mag-alala, mabait naman ako. Gusto lang talaga kitang tulungan. Dagdag pa niya. Sinusubukan pa na paluwagin ang sitwasyon. Wala kasing kabahayan roon sa lugar kung saan kita natagpuan. Bihira lang din yung dumadaan doon dahil iilan lang naman kami nakatira dito sa lugar na to. Kung hahayaan lang kita doon, baka mabawian ka pa ng buhay. Nakikinig lang naman ang lalaki. Nananatiling seryoso ang ekspresyon ngunit bahagyang lumambot ang tingin. Marahil ay nakaramdam na ng tiwala sa kanya. Salamat. Maya-maya pa sabi nito. Napangiti naman siya dahil doon. Walang anuman. Ano nga palang pangalan mo? Chrysander Alistair. Tipid nitong sagot. Ano pwede kong itawag sa'yo? Ang haba naman ng pangalan mo. Ali. Tumango naman si Fifth. Sige, Ali. Kukunan na kita na makakain ha. Alam kong gutom ka na. Matapos niyang ilagay ang pinagkainan sa kusina, agad din siyang bumalik sa sala upang kausapin si Ali.
Gusto niyang malaman kung paano itong napunta sa ganoong sitwasyon at kung paano siyang matutulungan ng higit pa. Ayos ka lang ba? Masakit pa ba mga sugat mo? Tanong ni Fifth. Kita kasi sa mga mata niya ang pag-aalala sa taong hindi niya naman kilala ng lubusan. Nakita ko kagabi na sobrang dami ng mga sugat sa katawan mo. Parang sa latigo, marami ka rin mga pasa. Gusto na nga sana kitang dalhin sa ospital kaso wala naman akong pera. Tahimik na tinitigan siya ni Ali. Tila nag-iisip kung paano sasagutin ang kanyang mga tanong. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at tila may tinatagong bigat. Hindi pa rin mawawala sa isip ni Fifth ang misteryo sa pagkatao ng lalaki. Ang suot nito na mukhang isang mamahaling relo at ang kakaibang amoy nito na hindi naman pangkaraniwan para sa isang baserero. Maging ang mga mata nito na kakaiba ang kulay ay hindi pang Pinoy. Mas lalo lang siyang napapag-isip kung ano nga ba ang tunay na nangyari kay Ali at kung bakit ito nauwi sa ganitong kalagayan. Maayos na ako, salamat. Maikling sabi ni Ali. Salamat sa pagtulong mo. Wala akong maalala masyado pero alam kong niligtas mo ako kaya salamat. Bakit palang dami mong sugat? Pinagtripan ka ba ng mga tambay? Asasama kasi ng ugali ng mga tambay dito sa barangay namin. Gusto nila sila lang ang kumikita sa mga tinatapon nila na basura. Sagot niya tsaka umiling pero si Ali ay nananatili lang na nakatingin sa kanya. Saan ka dati nangangalakal? Tsaka paano ka nakapunta dito? Nangangalakal? Nagtatakang sabi nito. Oo, hindi ba basurero ka? Sandali ito nag-isip at tumango rin. Oo, tama. Basurero nga ako. Sa ibang lugar ka ba noon na mamasura? Paano ka napadpad doon sa lugar kung saan ka natagpuan? Kaunti lang kasi mga namamasura doon dahil wala naman kasi ang mga mapapakinabangan na gamit sa mga tinatapon doon. Sa mga katulad kong mahirap lang naman. Hindi ako namamasura doon. Talaga? Bakit ka nga naroon? Curious na umupo si Fifth sa pang-isahang upuan na gawa rin sa kawayan. Napunta lang ako doon dahil tumakas ako. Sagot nito na mas lalo niya pang ipinagtaka. Tumakas ka? Kanino? Mula sa mga tambay. Binugbog nila ako at pinalo ng latigo. Dahilan kaya mabilis na naubos ang lakas ko. Kung ganon ay tama nga pala talaga siya na naiisip kagabi. Pinagtripan nga ito ng mga tambay kaya napunta roon. Napabuntong hininga si Fifth habang nagmamasid sa reaksyon ng lalaki. Tama pala ako nang iniisip. Sabi niya. Siguro, mga tambay sa bayan na nang bumbog sa'yo. Marami na rin kasi silang mga naging biktima noon Ang dami nang namatay dahil sa kanila. Pero dahil sa hirap ang mga pulis na matukoy kung sino mga tambay na may kasalanan, hindi sila nakukulong at malaya pa rin sila na nakakasakit ng iba. Hindi na rin sumagot si Ali pero ang mga mata nito ay nasa kanya lamang. Malalim yon at para bang marami ang mga sikretong ikinukubli. Natatandaan mo ba kung anong itsura ng mga nambubog sa'yo? Alam mo pwede natin silang isumbong sa mga pulis para mahuli na kung sino talaga ang mga tambay na yon. Hindi. Tipid na sagot nitong muli. Hindi ko nakita ang mga mukha nila kaya hindi ko magawang matukoy kung sino-sino sila. Ako, sayang naman. Pero ang mahalaga ay ligtas ka na mula sa kanila. Aniya at muli siyang banayad ng umiti. Mahimik na ulit si Ali na para bang may malalim na naman itong iniisip. Nananatili naman ang tingin ni Fifth sa binata hanggang sa nag-angat ulit ito ng tingin sa kanya. Hindi ka ba nagdalawang isip na tulungan ako kagabi? Seryoso nitong tanong. Nagdalawang isip. Tapat niyang sagot. Pero tinulungan mo pa rin ako. Oo, ayoko naman naiwan ka sa ganong sitwasyon mo. Hindi naman kakayanin ng konsensya ko lalo na ang sabi sa akin ng lola ko noon na kapag may kakayanan daw akong tumulong sa iba, tumulong daw ako. Paliwanag niya sa binatang ngumisi lamang sa kanya. Iyong ngisi na para bang sinasabi na masyado siyang inosente sa nangyayari. Masyado ka mabait. Paano mo nagawa na papasukin sa loob ng pamamahay mo ang isang tao na hindi mo kilala?
Kahit ang pangalan man lang ay hindi mo alam. Nung nakita ka doong kagabi sa ganoong kalagayan, hindi ko magawang iwan ka ron mag-isa. Kung mamamatay ka doon, baka multuhin mo ako dahil hindi man lang kita tinulungan kahit na kayang-kaya ko naman na tulungan ka. Dahilan niya. Kahit hindi ka sigurado kung isa nga ba ako mabuting tao? Oo. Tsaka hindi naman ito ang unang beses na may tinulungan ako at pinapasok dito sa tahanan ko. May mga tinulungan ka na noon? Meron na. May isa pa nga matandang babae akong tinulungan noon. Nagtagal din siya dito ng ilang mga linggo sa akin hanggang sa nahanap na siya ng pamilya niya. Naisip ko na baka ganun ka rin. Baka meron ka ring pamilya na naghihintay sa'yo na makabalik. Unti-unti nang naglaho ang kislap sa mga mata nito. Masyado kang mabait, Lima. Mabilis kang magtiwala. Bakit hindi ba dapat kitang pagkatiwalaan? Seryoso na tanong niya sa binata na diretso ang tingin sa mga mata niya. Sa tingin ko maaari naman kitang pagkatiwalaan. Meron kasi ako nitong pakiramdam na pag alam ko mabait ang isang tao, magaan ang loob ko sa kanila at pwedeng-pwede ko silang pagkatiwalaan. So far, hindi pa ako nagkakamali sa mga taong pinili kong pagkatiwalaan dahil sinusunod ko kung ano man ang nararamdaman ko. Ang sabi niya sa binata ay pwede itong magstay doon ng ilang araw dahil may maliit na kubo naman sa tabi ng bahay niya kung saan pwede itong magstay habang nagpapagaling pa. Mas okay nga sa kanya na sa tuwing papasok na siya sa trabaho ay may naiiwan sa mga alaga niya. Last time kasi ay ninakawan siya ng 2 rabbit dahil alam na laging walang magbabantay sa mga alaga niya. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo na manatili ako rito? Naniniguradong tanong ni Alice sa kanya. Oo naman, basta bantayan mo lang ang mga alaga ko rito at wag na wag mo silang nanakawin sa akin. Alam mo kasi, hindi man halata pero marunong akong mangkulam. Aniya, nagbibiro na lang siya pero ang itsura tono ng boses niya ay para bang seryoso siya. Si Ali naman sa halip na matakot sa kanya ay nagtaka pa. Anong kulam? Kulam? Yung gumagamit ng manika para bigyan ka ng sakit o kung ano pa. Kaya ba may manika ka ron sa bahay mo? Hala huy, hindi ko yung ginagamit sa pangkukulam. Regalo yun sa akin nung huling Christmas party namin. Hindi ko naman sinabi na yun ang gamit mo. Ani ng binata. Tapos silang mag-usap, dinala ni 50 Ali sa maliit na kubo na nasa likuran lamang ng bahay niya. Kahit simple lamang ang kubo, malinis ito at maaliwalas. Madalas tambayan ni Fifth ang lugar na ito tuwing wala siyang ginagawa. Kaya sigurado siyang magiging komportable dito si Ali. Pwede ka na dito magstay. Sabi ni Fifth habang pinapakita kay Ali ang loob ng kubo. Malinis naman dito at maganda ang tanawin. Tanaw mo pang kulungan ng mga alaga ko. Kung sakaling may magtangkang magnakaw ulit, madaling mo silang makikita. Tahimik namang pumasok si Ali at sinuri ang patikit. Salamat, Tima. Sabi nito nang may bahagyang banayad ng ngiti. Ayos na to sa akin. Nakangiti naman si Fifth habang pinagmamasdan si Ali. Masaya siya na kahit papaano ay natutulungan niya ang lalaki at nabibigyan ito ng isang ligtas na lugar para makapagpahinga hanggang sa gumaling na ito ng tuluyan. Basta, kung may kailangan ka, dito lang ako sa bahay ha. Sabi niya bago siya tumalikod at bumalik sa loob ng bahay niya. Iniwan si Ali na nagpapahinga sa kubo. Lumapit ang gabi at ramdam ni Fifth ang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Siguro dahil alam niyang may ibang tao na ngayon sa kubo kaya hindi na siya nag-iisa sa buong paligid tulad ng dati. Ngayong gabi mas mahimbing ang tulog niya kaysa dati. Kumpara sa dati. Maaga din siyang nagising kinabukasan. Handa na namang pumasok sa kanyang trabaho sa salon. Habang naghahanda si Fifth na pagpasyahan niyang silipin ng kubo kung nasaan ang binata. Bahagya siyang nagtataka na makita niyang gising na rin ito. Kabukas ang ilaw sa loob at naroon si Ali, nakaupo sa may pinto ng kubo. Tahimik na nagmamasid sa paligid. Nagtataka kung bakit gising na ito ng ganoong kaaga. Lumabas si Fifth mula sa kanyang bahay at tinungo ang kubo para kausapin ang binata. Ali, ayos ka lang ba? Tanong niya sa binata habang palapit siya rito. Napatingin naman ito sa kanya at baka sa mukha ang bahagyang pagkagulat.
Bakit gising ka na? Maaga talaga ako nagigising dahil may trabaho pa ako sa salon. Paliwanag ni Fifth habang patuloy siya naglalakad papunta sa binata. Ikaw, bakit ang aga mong nagising? Hindi ako nakatulog. Ha? Bakit? Hindi ka ba komportable dito? Tanong ni Fifth. May halong pag-aalala sa kanyang tinig. Agad na umili ang banata. Hindi naman sa ganun, sadyang masyado lang siguro mahaba naging tulog ko kahapon kaya hindi pa ako dinadalaw ng antok. Kung sa bagay. Pero anong ginawa mo buong magdamag kung hindi ka nakatulog? Binantayan kong mga alaga mong rabbit at manok katulad ng sinabi mo. Sagot ni Ali na nagsabi naman ng totoo. Kulang na lang ay bilangin na ni Ali kung ilan ang alagang manok ng dalaga para lamang makasigurado siya na walang nawala ni isa. Wala namang magnanakaw sa kanila pag ganitong mga oras. Takot na kasi mga tao na pumunta dito banda kasi madilim. Marami raw kasing mga aswang. Sabi niya. Siya nga pala, bakit nakahubad ka ng damit? Sobrang lamig ngayon na hindi ka man lang ba nilalamig? Hindi ko kasi maisuot ang pinahiram mong damit sa akin eh. Masyado pang masakit ang mga sugat ko. Lalo na yung nasa likuran ko. Ha? Ani at napatingin sa katawan nito. Napansin niya nga mga sugat pa nito, mukhang sariwa pa. Lumapit pa siya at nakita niya ang likuran ni Ali. At halos mapamura siya sa gulat. Namilog ang mga mata niya na makita ang ilan sa mga mahahabang sugat na nagsisimula na namang dumugo. Dumudugo sila, sabi niya na may halong pagkabahala. Gusto mo bang gamutin muna natin ang sugat mo? Tanong niya. Hindi na. Gamot ko naman na yan kanina, tsaka baka malate ka pa sa trabaho mo. Tugon ni Ali. Kahit pa napansin niya ang pag-aalala sa mukha ni Fifth. Mas pinili nitong ipagwalang bahala ito. Sure ka, mukhang masakit talaga mga sugat mo. Sabi ni Fifth. Hindi pa rin mapakali. Alam niyang kahit pa sinabi ni Ali na okay lang siya, halata sa itsura nito na may dinaramdam pa rin. Tumango naman si Ali at pilit nang umingiti para mabawasan ang alalahanin ni Fifth. Ayos lang ako. Okay, sige. Gusto mo bang magkape na? Tara, magkape tayo. Inaya niyang binata na sumama naman sa kanya. Mabilis namang nagtimpla ng kape si Fifth habang si Ali naman ay tahimik na nakaupo sa sala. Unlike before, may kakaibang saya at sigla ngayon si Fifth sa kanyang mga kilos. Siguro dahil ngayon lang ulit siya makakaranas ng umaga na may kasabay sa pagkakape. Mula kasi nung mawala ang kanyang lola at umalis na ang matandang babae na kanyang tinulungan noon. Matagal-tagal na rin na laging mag-isa si Fifth sa bahay. Walang kausap, walang kasama sa mga simpleng gawain tulad ng paghigop ng kape sa umaga. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit hindi niya na maitago ang excitement niya. Habang hinahalo ang kape, tila ba nararamdaman niyang mas buhay ang bahay ngayon, na para bang may liwanag na bumabalik sa kanyang tahimik na mundo. Sabihin mo lang kung masyadong mapait ha, sabi niya kay Ali nang mailapag niya sa harapan nito ang isang tasa ng kape. Salamat. Maikling sagot naman ni Ali at kinuha na ang tasa ng kape habang siya naman ay naupo na sa pang-isahang silya. Ngayon ulit ako magkakape sa umaga na may kasabay. Na-excite tuloy ako. Natutuwang sabi ni Fifth bago sumimsim sa kape niya. Ngayon lang ulit? Tanong naman ni Ali. Ang mga kilay ay magkasalubong. Oo, magtatatlong taon na rin siguro na lagi akong mag-isang nagkakape tuwing umaga. Huli kong nakasamang magkape yung matandang babae na tinulungan ko rin noon. Matapos siyang kunin ng mga anak niya. Wala na. Ikaw na lang ulit. Sagot niya at lumiti sa binata. Dumaan ang hindi maipaliwanag na emosyon sa mga mata ni Ali. Bakit, mag-isa ka na lang ba sa buhay? Oo, tumango siya. Nasaan ang pamilya mo? Ang lola ko nagpalaki sa akin noon. Mga 8 taon nang patay. 15 lang ako nung nawala siya. Mula noon, naging mag-isa na lang ako sa buhay. Wala na rin kasi ang ama ko. Namatay din siya nung bata pa ako dahil sa bangungot. Ang mama ko naman, hindi ko na nakalala. Sabi kasi ni Lola, bata pa lang daw ako nung iniwan na kami ni Mama. Kwento niya dahilan kaya ilang sandali namang natigilan si Ali.
Hindi ka ba natatakot dito sa lugar mo? Pansin kong wala kang mga kapitbahay dito ah. Ang mga alaga mo lang kasama mo dito. Masyado ring madilim at tahimik ang paligid. Tanong muli ni Ali. Nung medyo bata-bata pa ako, syempre natatakot din ako. Para kasi ako nakatira sa haunted place. Parang may mga multo o di naman kayo mga aswang, ano? Pero nasanay na rin kasi ako na mag-isa kaya hindi na ako masyadong natatakot ngayon. Sagot niya na ikinatango naman ni Ali. Bakit ikaw ba natatakot ka ba dito? Hindi naman. Sabay iling ni Ali tsaka sinimsim ang kape. Kaya ba payag kang magstay muna ako rito habang nagpapagaling ako dahil gusto mo na makakasama? Banayad siyang ngumiti. Naaawa ako sa'yo. Halata kasi sa'yo na hirap ka pa sa mga sugat mo. Kung aalis ka na, malalagay ulit sa panganib ang buhay mo. Baka mapagtripan ka rin ulit ng mga nanakit sa'yo. Tsaka, mas masaya kaya pag may kasama. Sagot pa ni Fifth. Pwede naman tayo maging magkaibigan. Handa ka makipagkaibigan sa akin? At seryoso siyang tinignan ni Ali. Oo naman. Wala namang mali kung maging magkaibigan tayo, di ba? Oo, pero basurero lang naman ako. Handa ka talaga makipagkaibigan sa isang kagaya ko? Sabi ni Ali na para bang iniisip nito na hadlang ang estado ng buhay. Wala namang problema sa akin yun. Hindi rin naman naglalayo yung estado ng buhay natin sa buhay. Mahirap lang naman ako. Kung hindi lang iniwan sa akin ni Lola ang bahay at lupa na to, nako, baka sa ilalim ng tulay din ako nakatira ngayon. Sagot ni Fifth. Wala akong nakikitang masama kung magiging magkaibigan tayo. Bihira lang naman ako makatagpo ng mga taong pwede kong pagkatiwalaan. At sa tingin ko naman, pwede kitang pagkatiwalaan. Hindi naman kaagad sumagot si Ali at parang may malalim itong iniisip. Pinagmamasdan niya si Fifth na tila sinusuri pa rin ang kanyang sinseridad. Hindi mo ba naiisip na baka delikado rin yon? Hindi mo ako kilala. Wala nga akong nararamdaman na masama tungkol sa'yo. Minsan sinusunod ko lang talaga yung instinct ko, yung nararamdaman ko ba? Sa totoo lang, kahit hindi niya sabihin ang totoo, may katotohanan sa tanong ni Ali kanina. Kaya siya pumayag na magstay si Ali doon sa kubo ay dahil gusto niya ng may kasama. Gusto rin niya ng isang tao na palaging makakausap kasi talagang napaka-depressing ng buhay kapag mag-isa lang siya lagi. Wala rin kasi sa mga kaibigan niya at katrabaho ang gustong tumira sa bahay niya dahil masyado raw malungkot sa lugar niya at baka mabaliw lang daw sila. Pero si Fifth kahit ganoon, ayaw pa rin niyang iwan ang bahay na iyon. Punong-puno kasi ito na masasayang alaala nila ng lola niya na kahit dalawa lang sila noon sa buhay ay sobrang naging masaya sila. Ang bawat sulok, bawat peraso ng muebles, may kwento. Isa pa, mahal din ang gastusin kung lumipat siya sa ibang lugar at hindi niya kakayanin na iwan ang mga alaala. Kaya nga noong tinulungan niya ang matandang babae, si Aling Tess, sobrang saya nito. Akala niya sa wakas ay makakasama na siya araw-araw. May makakausap na sa tuwing mapipilitan siyang balikan ng mga masasakit na alaala. Pero sa kasamaang palad, inuha rin kaagad si Aling Tess sa kanya. Iniwan siyang mag-isa ulit. Mas malungkot kesa dati. Masaya rin siya para kay Aling Tess dahil alam niya na masaya ito ngayon kasama ang pamilya nito sa States. Minsan, naiisip na rin ni Fifth na mag-ampon na lang para may makasama siya. May maaalagaan. Pero paano? Wala naman siyang oras dahil sobrang busy niya nga sa trabaho. Kailangan niyang kumayod ng husto para may panggastos sa pang-araw-araw. Kaya ngayon na nandito si Ali, masaya siya kasi hindi niya ramdam na mag-isa ulit siya. Masyado kang mabait, Lima. Seryoso, sabi ni Ali. Hindi ka dapat maging mabait ng sobra. Hindi lahat ay katulad mo sa pag-uugali at intensyon. Fifth del Mundo is so nice and naive. Iyon ang naging tingin ni Ali sa dalaga mula pa lamang sa kanilang unang pagkikita. Masyadong busilak ang puso ni Fifth del Mundo na para bang walang bahid ng anumang kasamaan o karanasan na maaaring magpaitim ng kanyang pananaw.
Sobrang ibang-iba ito sa lahat ng mga taong nakilala ni Ali noon. Nakaramihan ay may mga lihim na agenda o malalim na sugat sa kalooban. Sa sobrang busilak ng puso at pagiging inosente nito, ramdam ni Ali ang pangangailang protektahan ang dalaga. Tipong gagawin mo ang lahat, isasantabi ang sarili mong interes para lang masiguradong hindi masisira ang pagiging pure at naive nito. Para lang hindi ito masasaktan o mabahiran ng kalupitan ng mundo. She's like a rare gem, and Ali couldn't help but feel a strong urge to shield her from the harsh realities of the world. Pero hindi siya knight in shining armor. Hindi siya hero. Kumbaga sa telenovela ay hindi siya ang bida. He is a villain. Hindi siya kasing buti tulad ng tingin sa kanya ni Fifth. Aminado naman si Ali na hindi siya isang mabuting tao na nagkakamali lamang ng pagkakakilala si Fifth sa kanya. Marami siyang nagawang mali, mga pagkakasala na hanggang ngayon ay bumabagabag sa kanyang konsensya. Marami siyang kasalanang nagawa. Hindi rin siya naging isang mabuting anak at ito ang dahilan kung bakit nauwi sa ganito ang sitwasyon niya. Ngunit iba siya pagdating sa dalaga, nakasing busilak ng isang anghel ang puso. Tila handa siyang magbago. Parang handa siyang maging isang perpektong tao kahit na alam niyang malayo iyon sa katotohanan. Ayaw niyang masira ang pananaw ng dalaga sa mundo. Ayaw niyang madungisan ang purong pagtingin nito sa kabutihan ng mga tao. Tiningnan ni Ali ang mga sugat niya sa salamin na nasa kanyang harapan. Ang bawat marka sa sugat sa kanyang katawan mula sa hampas ng latigo ay tila mga bakas ng lahat ng kanyang pagkakasala. Bawat sugat ay isang patunay sa mga maling desisyon at kasalanan na ginawa niya. Sa mga sugat na nagsisilbing paalala ng bigat ng kanyang mga pagkakamali sa sarili niyang mga magulang. Do I truly deserve your kindness? When I betrayed my own parents and ended up under your care? Wala sa sarili na tanong ni Ali sa kawalan. Ang malamig na hangin ang kinakausap. Sa kabilang banda naman ay kitang-kita sa mga mata ni Fifth ang kakaibang saya habang nasa trabaho siya. Kilala na siyang pinakamasayahin sa kanilang salon pero kitang-kita sa mga mata nito na iba ang saya na nararamdaman nito ngayon. Anong meron, Lima? Bakit parang ibang-iba yata ang saya mo ngayon na? Usisa ni Halimuyak. Wala naman, masaya lang ako kasi magaling nga ako at nakapagtrabaho na ulit ako. Sagot niya pero tila hindi pa rin kumbensido si Halimuyak. Parang may ibang dahilan naman yung saya mo eh. Ngayon ka pa lang namin nakita ng ganyang kasaya. Sobrang kakaiba ng aura mo ngayon ha? Sabi naman ni Pamela. Ha? Bakit? Ano bang meron sa aura ko ngayon? Tanong niya. Nagtataka. Para bang may sobrang gandang nangyari sa buhay mo? Umamin ka nga, nanalo ka ba sa loto ano? Buong buhay mo yata ay tumataya ka roon eh, baka naka-jackpot ka na. Mahina siyang humagikik sabay sabi. Sana nga, pangarap ko rin naman yan. Anong meron? Nagkatay ka ba ng alaga mong manok? Si Christian naman ang siyang nagtanong. Oo madam, nagutom kasi ako kahapon. Iyon na nakapagbalik sa sigla ko. Kaya naman pala abot langit yung ngiti mo. Natatawang napailing na lang si Halimuyak. Madaling araw na naman natapos ang trabaho ni Fifth dahil marami ulit ang mga nagpapariban. Mabuti na lang talaga at bago siya umalis ay nag-iwan siya ng pagkain para kay Ali kaya hindi ito nagutom. Dahil sa akala niya ay natutulog na si Ali, hindi niya na ulit ito pinuntahan sa kubo at tumuloy na lang siya sa loob ng bahay niya. Napakunot ang noon niya nang may sunod-sunod na kumatok na narinig sa pinto. Lumapit siya doon at nagdadalawang isip pa kung bubuksan ba ang pinto. Sino yan? Ako to, boses ni Ali. Huwag mo nang buksan ang pinto, sinigurado ko lang na nakauwi ka na at walang ibang pumasok dyan sa bahay mo. Bakit kising ka pa? Nihintay nga kita makauwi, nag-alala ko. Tugon nito at sa hindi malamang dahilan ay bumilis ang tibok ng puso niya. Lagi naman akong ganitong oras umuwi, marami kasi mga customer sa salon. Hindi mo na dapat ako hinintay. Wika niya. Magpahinga ka na, babalik na ako sa kubo. Sabi nito at narinig niya ang mga yapak nito palayo sa pinto.
Bahagya niya pang binuksan ang pinto para silipin ang binata. Napaika-ika pa habang naglalakad pabalik sa kubo nito. Sa sumunod na araw, tila naging parte na ng routine ni Ali ang hintayin ng pag-uwi ni Fifth. Kahit pa sinabihan na siya ng dalaga na madalas itong nakauwi ng madaling araw mula sa trabaho sa salon. Kumakatok lang si Ali sa pinto tuwing naririnig niyang may pumapasok sa bahay para lang masigurong nakabalik na ito ng maayos. Kahit papaano, ramdam ni Fifth ang pag-aalala at malasakit ng binata. At hindi niya naman maiwasang ma-appreciate iyon. Tuwing umaga naman, sabay pa rin silang nagkakape bago pa man mag-umpisa ang araw. Madalas si maaga rin nagigising si Ali kahit hindi naman ito kailangan. 4 na araw nang lumipas mula nang manirahan si Ali sa kubo. Ngunit halata pa rin kay Ali na nahihirapan ito sa mga malalim na sugat nito. Bagaman hindi ito nagpapakita ng labis na sakit, alam ni Fifth na kailangan pa rin itong magpahinga at magpagaling. Sa kabila ng mga sugat ni Ali, hindi naman naging problema kay Fifth ang pagstay nito sa kubo. Bukod sa may kasama siya, may naiwan din nagbabantay sa kanyang mga alaga. Kahit papaano, may nabawas sa kanyang alalahanin at naging mas kampante siya sa pag-alis ng bahay. Hindi na rin siya masyadong nababahala sa mga magnanakaw dahil may isang tao na siyang maaasahan. Sa tuwing uuwi siya, naroon pa rin si Ali, nag-aabang. Nakakagaan sa pakiramdam ni Fifth na may naghihintay sa kanya pagbalik. Kahit pa isang estranghero lang ang bagong kaibigan niyang to. Ang pakiramdam na yon, na may taong handang sumubaybay at magmalasakit sa kanya, ay nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang puso. Mag-iingat ka riyan sa daan, 5. Bilin pa sa kanya ni Pamela. Oo, kayo rin. Saka ngumisi siya dito. Sigurado ka ba na ayaw mong ihatid ka na lang namin? Tanong naman ni Christian. Hindi na, alam kong pagod din kayo. Una na ako sa inyo ha, para makauwi na ako sa bahay. Paalam niya kaya tinanguan na lang siya ng 3 na sobrang pagod na rin. 3:00 na kasi ng madaling araw at ngayon na siya makakauwi. Mas marami kasi ang customer nila kanina kasi nakapromo sila kaya talagang dinagsa sila. Ilang araw na lang kasi at Pasko na rin kaya abala ng lahat dahil sunod-sunod na ang mga party na ginaganap. Gusto sana ng mga katrabaho niya na ihatid siya pa uwi sa bahay niya, ngunit alam niya ang pagod na din sila at ang mamakaawa ng mga katawan nila na magpahinga. Habang naglalakad siya sa madilim na daan ay nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Pakiramdam ni Fifth ay may nakasunod sa kanya. Sa totoo lang ay kanina niya pang napapansin na may nakasunod sa kanya pero pinagsawalang bahala niya lang yon sa pag-aakala na nagkakamali lang siya. Nakarinig siya ng mga yapak. Sunod ay ang paglangit-ngit ng mga naaapakan na tuyong dahon at maliliit na sanga. Mariin siyang lumanok. Abot-abot ang tahip ng kanyang puso dahil sa lapis na kabatakot. Sino ka? Lakas loob na tanong ni Fifth sa nakasunod sa kanya. Narinig niyang mahinang tawa nito. Alam mo palang may nakasunod sa'yo. Hindi pamilyar sa kanya ang boses ng lalaki, kaya sigurado siyang hindi niya ito kilala. Mag-isa ka lang ba naglalakad? Bakit mo ko sinusundan? Tanong niyang muli at mas binilisan pa ang bawat hakbang niya. Gusto lang kitang samahan. Para bang kay lungkot mo? Hindi ako malungkot, maaari mo na akong iwanan. Ayaw mo bang kilalanin muna ako na mabuti? Hindi niya man nakikita ang mukha ng lalaki ay alam niyang nakangisi ito at naman niya rin ang tingin nito sa kanya na puno ng pagnanasa. Mula pa ako sa kabilang bayan. Sinadya ko talagang pumunta dito para lang makilala ka. Tapos bigla mo na lang ako ipagtataguyan at wala ka malang balak na alamin kung anong pangalan ko. Kaya naman pala hindi maganda ang kutob niya sa isang ito dahil dayo lang ito sa lugar nila. Bagaman kaunti lang sila na nakatira dito sa lugar, alam at kilala ni Fifth ang ugali ng mga naninirahan kaya alam niyang mabuting mga tao sila. Ang mga magnanakaw sa alaga niya noon at ang lalaki na ito ay puro mga dayo lamang. Ano bang kailangan mo sa akin? Bagaman takot na takot siya ay nilakasan niya pa rin ang loob niya. Nag-iisip na siya kung ano ang gagawin niya. Kung tatakbo ba siyang mabilis, makahingi siya ng tulong kay Ali. Kung sisigaw naman siya ay mas lalo lang siyang mapapahamak dahil baka naman walang makarinig sa kanya at matrigger lang lalo ang lalaki na gumawa ng masama. Ikaw,
Ikaw ang kailangan ko. Sagot ng lalaki sa boses na puno ng matinding pagnanasa para sa kanya. Alam mo ba na sobrang matunog ang pangalan mo sa lugar namin? Isang magandang dalaga na sobrang inosente na inakala ng lahat anak ng diwata. Iniisip ng iba na baka raw ay isang aswang na nagtatago sa likod ng maganda at inosenteng mukha. Maputi ang balat, animoy kasing kulay ng papel. Ang mag-isang naninirahan sa tagong lugar. Hindi ba sumagi sa isipan mo na ikaw ang babae na ninanais ng lahat? Kaya bago pa man ako maunahan ng ibang mga nagnanais sa'yo sa aming lugar, uunahan ko sila sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Aangkinin kita. Itatago sa lahat na sa ganun ay wala makakuha sa'yo mula sa akin. Wala ka magiging kawala dahil nag-iisa ka lang ngayon. Ngunit bago pa man natapos ang lalaki sa sasabihan niya, kumaripas ito ng takbo. Hindi niya alintana na ang inaapakan niya ay madulas at puro putik. Abot langit ang takot niya, lalo na nang marinig niya ang tawa ng lalaki. Taimtim na nagdasal si Fifth na sana ay may tulong na dumating. Sa labis na pagmamadali niya makalayo, hindi niya napansin ang isang lalaki na parating, kaya nabangga siya dito. Huwag mo ako sasaktan, wala akong maling ginawa sa'yo. Puno ng takot na sabi ni Fifth dahil ngayon ay alam niyang wala na siyang kawala mula sa mga ito dahil tila may kasama ang lalaki. Sa halip ay niyakap siya ng taong nabangga niya at sa magaan na boses nagtanong ito. Ano nangyari, Lima? Gulat na nag-angat siya ng tingin sa mukha ng lalaki. Bagaman sinag ng buwan lang ang liwanag nila, nakita niyang mukha ni Ali na puno ng pag-aalala. Ali? Ako nga. Magaan pa rin ang boses nito. Bakit ka tumatakbo? May humahabol ba sa'yo? Tuluyan na ang bumuhos ang luha niya at pareho sila ni Ali na napatingin sa lalaking lumapit at tumawag sa kanya. Siya! Kanina niyo pa ako sinusundan! Sumbong niya. Bakit mo siya sinusundan? Mas matalim na ang boses ni Ali. Tinago rin siya ni Ali sa likod nito habang nakakapit siya sa laylayan ng damit nito. Bakit ka ba nangingialam? Sino ka ba? Asawa ka ba niya? Galit na tanong naman ng lalaki. Bumaba ang kamay ni Ali papunta sa kamay niya na nakakapit sa damit nito bago sumagot sa lalaki. Yes, asawa niya ako. Kaya bakit sinusundan mo ang asawa ko? Nabigla ang lalaki kapag kuha na umisi ito. Ikaw naman pre, alam mo namang napakaganda niyang asawa mo. Hinahayaan mong maglakad mag-isa sa madilim na daan? Bumaling kay Fifth ang lalaki. Takot na takot pa rin siya at mas lalo siyang nagtago sa likuran ni Ali. Humigpit naman ang pagkakahawak ni Ali sa mga kamay niya. Sayang, mistaken ka na pala. Masarap ka pa naman sigurong kasamang kainuman sa Pasko. Baka maging pulutan din. Sa susunod na sundan mo ang asawa ko at pag-isipan mo ng masama, makikita mo kung ano hinahanap mo. Banta ni Ali. Bakit? Anong gagawin mo? I could do far worse than you could ever fathom. Don't test me. Isang banta na tila dahilan ng nanghina ang lalaki at dahan-dahan ang umatras. Ikaw yun, hindi ba? Takot na tanong ng lalaki kay Ali. Ikaw ang taong yun. Ikaw ang may gawa ng lahat ng yun. Nakita ko, narinig ko. Hindi na sumagot si Ali. Samantalang ang lalaki naman ay patuloy sa pag-atras hanggang sa tumalikod na ito at kumaripas ang takbo. Nang makalayo ang lalaki, hinarap siyang muli ni Ali at dahil sa labis na takot ay natulala na lamang siya. Ayos ka lang ba, Lima? Mababa ang tono ng boses ni Ali at ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-aalala. Inabot nito ang mukha niya at pinahid ang mainit na luha na umaagos sa pisngi niya. Nasaktan ka ba niya? Dahan-dahan siyang umiling. Natakot ako. Ang sabi niya ay marami siyang gagawin sa akin. Nakakatakot siya. Hinapit siya ni Ali palapit sa dibdib nito para yakapin at pakalmahin siya. I'm sorry. Nahuli ako ng dating. Mula ngayon ihahatid sundo na kita sa trabaho mo.
Mabuti na lang at nag-aalala sa kanya si Ali nung gabing yon dahil mas late daw siyang umuwi. Kung kaya nagpa siya ito na sundiin na lamang siya. Kung hindi ito dumating, ay baka kung ano ang masamang nangyari sa kanya dahil sa lalaking yon. Nang dahil sa mga nangyari, hindi na pumayag si Ali na mag-isa siyang umalis para pumasok sa trabaho. Tulad ng sabi nito, hatid sundo na nga siya nito. Nobyo ka na pala, Lima. Bakit hindi mo naman agad siya pinakilala sa amin? Gulat na sabi naman ni Halimuyak habang nakatingin pa rin kay Ali na ang suot naman ay itim na long sleeve na binili niya sa tangge noong isang araw para maitago ni Ali ang mga sugat nito. Tumingin din si Fifth kay Ali na kausap si Christian. Hindi niya alam kung ano bang pinag-uusapan ng dalawa. Pero na-curious kasi ang mga katrabaho niya kung sino daw ang laging naghahatid at sundo sa kanya kaya pinapasok nila sa salon at gusto raw nila itong makilala. Hindi ko siya boyfriend. Sagot naman ni Fifth. Talaga? Bakit hatid sundo ka niya? Kaibigan ko lang siya. Nung nakaraang gabi kasi, may lalaking sumusunod sa akin. Galing pa raw sa ibang lugar at may masama siyang balak gawin. Mula nun, hindi na pumayag si Ali na mag-isa lang akong pumasok sa trabaho at umuwi. Lalo na't madaling araw na ako kung umuwi. Paliwanag niya. Ano? May sumunod sa'yo? Oo, masyado raw kasi matunog yung pangalan ko sa lugar nila. Hindi ko naman alam kung paano nangyari yon. Pero mula nun, ayaw na ni Ali na lagi ako mag-isang naglalakad. Sagot niya. Mabuti na lang talaga at andyan si Ali. Baka kung ano nang masamang nangyari sa'yo kung wala siya. Sabi naman ni Pamela. Dapat nagsumbong ka sa mga pulis. Wika naman ni Halimuyak. Ginawa ko na pero hindi naman nila mahanap kung nasa na yung lalaki. Mukhang nagtago na yata. Matapos makilala ng mga katrabaho niya si Ali, nagpasalamat sila dito dahil sa pagliligtas nito sa kanya. Mula noon, ay naging malapit na rin si Ali sa mga katrabaho niya na hindi naman naniniwala na magkaibigan lang sila ni Ali at wala nang mas malalim pa roon. Nakiusap din si Fifth kay Ali na kung maaari ay wag muna itong umalis hanggat hindi pa nahahanap kung nasaan ang lalaki na sumusunod sa kanya ng gabi yon at hindi pa ito nakukulong dahil natatakot siya kung ano ang gagawin nito sa kanya. Unti-unti na rin kasing naghihilom ang mga sugat ni Ali sa katawan at bumabalik na rin ang sigla nito kaya naman alam ni Fifth na malapit na itong umalis. Sumapit ang araw ng Kapaskuhan at yon ang unang Pasko mula nang mawala ang lola niya na may kasama siyang magsi-celebrate sa bahay niya. Subalit dumating naman ang kamalasan. Ninakaw ang lahat ng pera niya roon sa salon. Nakita nila sa CCTV kung sino ang kumuha. Mga customers lang din sa salon. O customers nga bang mga yon ang may gawa? Ngunit hindi ito nahuli at hindi na ibalik sa kanya ang pera niyang panghanda sana nila sa Pasko. Kaya naman malungkot si Fifth dahil ang handa na pinaghirapan niya ay bigla na lang naubos sa isang iglap lang. Sa isip niya ay dapat pala iniwan niya na lang ang pera niya sa bahay niya. Baka hindi pa yun nawala. Nasanay na kasi siya na lagi niyang daladala ang lahat ng pera niya kasi wala nga nagbabantay sa bahay niya noon kapag nasa trabaho siya. Maging si Ali ay nalungkot din para sa kanya. Dahil kitang-kita ang binata kung gaano siyang kalungkot dahil sa pagkawala ng pinaghirapan niya. Saan ka galing nito? Nagtataka na tanong niya kay Ali nang makitang may binili itong mga handa pagbalik nito sa bahay. Kanina kasi nagpaalam si Ali na aalis lang ito saglit. Hindi niya alam kung saan pumunta ang binata pero nag-aalala siya dahil ang akala niya ay hindi na ito babalik. May pera ako sa pansasuot ko nung nahanap mo ako. Kaya nabili ako ng handa natin para mamaya. Sagot ni Ali. Naaalala niya na meron nga siyang nakitang mga malalaking halaga ng pera sa bulsa ni Ali nung binibihisan niya ito. Sa isip niya noon ay baka yun ang dahilan kung kaya pinagtripan si Ali ng mga tambay. Baka nakahanap ito ng malaking halaga ng pera sa basura tapos nalaman ng mga tambay. Bakit binili mo pa nito? Baka kailangan mo ng pera, mairaraos naman sana natin ang Pasko ng walang handa Hindi mo na sana ginalawang pera mo. Ngumiti naman ang bahagya si Ali. Gusto kong bumili ng handa kahit kaunti. So ang ibig kong sabihin para mas masaya ang pagdiriwang natin sa araw ng Pasko.
Salamat dito, Ali ah. Pasensya ka na kung nagalaw pa tuloy ang pera mo. Kung hindi sana ako nanakawan, di sana hindi na nabawasan ang pera mo. May bahid ng lungkot na sabi niya. Huwag mo nang alalahanin yon. Ngumiti naman sa kanya ang binata. Siya nga pala, gusto mo bang magsimba tayo mamaya? Oo naman. Sa totoo nga niyan kanina pa kita gustong ayain na magsimba tayo Kung kaya'y napagpasyahan nila na bago sila magluto ng kanilang handa ay magsimba muna sa bayan. May damit siyang binili para kay Ali bilang regalo sa Pasko kaya yun ang sinuot nito ngayon. Itim na t-shirt, jeans, tsaka sombrero. Simple lang ang suot nito pero sobrang bagay na bagay yan dito. Makaagaw pansin din ang suot nitong magandang relo kaya para talaga itong mayaman na binata na namamasyal. Hindi na nakakapagtaka kung bakit ang lahat ng atensyon ng mga taong nakakasalubong at nadadaanan nila ay na kay Ali. Awkward na lang tuloy na napatingin si Fifth sa sarili niyang suot at napaisip kung bagay ba sa kanya ang puting bestida. Maaga pa kasi kaya mamaya pa nila yan papailawin. Sabi niya kay Ali na nakatingin naman sa malaking Christmas tree na nakatayo ngayon sa harap ng malaki at lumang simbahan. Gusto mo bang hintayin natin na pailawin nila yan? Bumaling naman sa kanya si Ali. Matagal pa siguro yon, hindi ba magluluto pa tayo? Pwede naman tayo magluto ng medyo late na, sabi niya. Ngumiti naman si Ali at tumango sa kanya. Kung ganon, maaari ba nating hintayin ang pagpapailaw nila? Oo naman, gusto ko rin makita yun. Ngumiti at tumango ulit si Ali bago sila pumasok sa loob ng simbahan. Marami ng mga tao pero hindi pa nagsisimula ang misa. Mabuti na lang at nakahanap sila ng mauupuan. Si Ali ang nasa pinakagilid at siya naman ang napapagitnaan ni Ali at ng isang matandang babae na kasama rin ang buong pamilya. Ang ganda pala ng simbahan na ito, no? Sabi ni Ali. Ang mga mata nito ay nasa harapan kung saan ang mga sakristan ay abala sa mga ginagawa nila. Napangiti rin si Fifth at tumango bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Ali. Dito kami noon madalas magsimba ng lola ko. Sabi ko noon sa sarili ko, ay dito ka rin gustong ikasal. Bumaling ang tingin ni Ali sa kanya. Bakit dito mo gustong ikasal? Tumingin siya saglit kay Ali at ibinalik niya rin agad ang tingin sa harapan. Hindi ko rin alam. Siguro dahil bata pa lang ako, ang simbahan na to nagsilbi kong pangalawang tahanan. Kaya gusto ko sana na ang simbahan din na to ang magiging success sa paghanap ko ng aking pangatlo at panghabang buhay na tahanan. Kung ganon, dito rin pala ako maghihintay. Mahinang sabi naman ni Ali na sapat lang para marinig niya pero hindi niya maunawaan kung anong ibig sabihin nito. Ha? Nagtataka na tanong niya kay Ali. Ngumiti ito sabay iling ng bahagya. Nothing. Ang naging tugon nito. Noong nagsimula na ang misa ay pareho na nakatuon ang atensyon nila sa harapan. Paminsan-minsan ay sinulyapan niya pa rin ang binata na nasa kanyang tabi na ang tingin at nanatiling nasa harapan. Pagkatapos ng magsimba, nabasyal muna sila at namili ng kung ano-ano hanggang sa sumapit na ang dilim. At pumunta na ulit sila malapit sa Christmas tree. Naghintay sila na sindihan niyon. Sila na lang atang excited para sa pagpapailaw sa Christmas tree dahil ang iba ay nakita naman na iyon noon kaya wala na silang pake. Wow! Manghang sabi ni Fifth at nagningi ang mga mata niya nang umilaw na ang malaki at mataas na Christmas tree na nasa harapan nila. Halos silang dalawa lang nakatayo sa pinakaharap kung kaya ang atensyon ng mga tao ay nasa kanila at nasa malaking Christmas tree. Ang ganda, no? Sabay baling niya kay Ali na tumango naman. Ngumiti ito. Ang abo nitong mga mata ay diretso na tumingin sa kanya. Merry Christmas, Lima. Mas lalong lumawak ang ngiti niya. Merry Christmas, cries Sander Alastair. Salamat at sinamahan mo ako ngayong araw na to. Ngayon na ulit ako nakapag-celebrate ng Pasko ng may kasama. May kinuha naman si Ali mula sa bulsa nito na kung ano. Nagtataka rin siyang kunin nito ang kamay niya at binukas ang palad at mas lalo lang siyang nagtaka na may nilagay itong isang singsing doon. Ha? Para saan to? Wala akong maibigay sa iyo ngayon kundi ang singsing na to. Sagot naman ni Ali. This ring.
Sobrang mahalaga sa akin ito. Ha? Kung mahalaga to sa'yo, bakit mo binibigay sa akin? You'll know it soon, di ba? Sagot ni Ali na tila ba napapadalas ang pag-i-English nito sa kanya. Ibinibigay ko sa'yo ang singsing na to. Ang pinakamahalagang bagay na meron ako. Sa ngayon, isipin mo munang bilang pasasalamat ko sa'yo ito. Ang ibang dahilan ay saka ko na lang sasabihin kapag may ibang pagkakataon na ako. Muli namang kinuha ni Ali ang singsing sa kamay niya at sinuot nito iyon sa daliri niya. Maganda ang singsing na may malaki at makinang na bato. Pambabae ang singsing kaya siguro hindi niya nakita na suot-suot ito ni Ali noon. Matapos nitong isuot ang singsing sa daliri niya, napatitig siya roon na hindi niya napansin na tinanggal na rin ni Ali ang suot na relo at pati yon ay sinuot sa wrist niya. Bakit pati ang relo mo? Nagtataka na sabi niya tsaka nag-angat siya ng tingin sa mukha nito. Pansin niya naman nagkislap sa mga mata nito at ang munting ngiti sa labi nito. Dahil bagay sa'yo. Sagot nito at tila wala nang balak na dugtungan pa ang paliwanag. Nagtataka siya kung bakit ito ginagawa ni Ali. Ganun pa man ay hindi na siya nagreklamo at nagtanong. Habang nakatingin si Ali sa Christmas tree, siya naman ay titig na titig sa suot niyang singsing na tila mas makinang pa ang bato sa pailaw. At ganun din ang relo na isinuot nito sa kanya. Nang makabalik na sila sa bahay niya, dalawa sila ni Ali na nagluto ng handa ng Pasko at isa sa pinakamasayang Pasko iyon sa buhay niya. Hindi pa man niya lubusan na kilala ang Penata, hindi pa man umaabot ng taon ang pagiging magkakilala nila at magkaibigan nila, pero ramdam niya nang sobrang naging malapit na sa kanya si Ali. Pero sana nga ay hindi niya na sinanay ang sarili niya na laging nariyan si Ali. Sana nga ay wawarningan niya ang sarili niya na hindi habang buhay ay laging nasa tabi niya lang si Ali. Isang araw bago ang bagong taon, pagbalik niya mula sa trabaho niya ay wala na si Ali. Nakalock na ang kubo kung saan ito nag-i-stay at ang mga gamit na ginamit nito ay maayos ng pagkakaligpit. Ang kumot ay maayos na nakatupi. Wala nang bakas na naroon pa si Ali. Ali? Nasaan ka? Ali? Tinawag niya pa ito. Sinisigaw niya ang pangalan nito ngunit wala na siyang sagot na natanggap. Wala na talaga si Ali. Iniwan na siya nito nang hindi malang nagpapaalam sa kanya. Naglakad siya papunta sa pinto ng bahay niya at napansin ang isang papel na nakaipit at kinuha niya iyon at nakita ang sulat. Sigurado siyang sulat kamay iyon ni Ali. I'm sorry, I couldn't say this to you in person. Kailangan ko nang umalis, Lima. Kailangan ko nang bumalik sa dati kong buhay na iniwan ko. Thank you for everything. Until the next time we meet. Te prometo que te encontraré de nuevo. Volveré pang casarme contigo. Hindi niya maunawaan kung ano nasa huling liham ni Ali dahil nakasulat iyon sa wikang hindi niya maunawaan ngunit ang luha sa kanyang mga mata ay hindi niya na napigil ang pagtulo. Hindi niya alam kung darating ba ang araw at muli sila magkikita. Ngunit hinihiling niya na sana ay muling mag-cross ang landas nilang dalawa. Kung Pasko ang isa sa pinakamasayang Pasko para kay Fifth dahil sa nakasama niya si Ali na mag-celebrate noon, ang bagong taon naman ang pinakamalungkot sa kanya dahil tulad ng dati, mag-isa niya na lang na sinalubong yon. Nasa labas lang siya ng bahay niya at mag-isang tinatanaw ang mga fireworks mula sa malayo. Walang ibang ingay kundi ang ugong ng hangin at huni ng alaga niyang ibon. Nakita niyo na ba to? May natagpuan daw na patay sa kabilang barangay. Ang lahat ng atensyon nila ay napunta kay Halimuyak dahil sa sinabi nito. Nasa salon sila ngayon para magtrabaho. Tingnan niyo! Lumapit sa kanya si Halimuyak at ipinakita ang picture sa cellphone nito. Kaagad siyang namutla nang makita niyang itsura ng lalaki na tagpo ang patay. Hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking sumusunod-sunod dun sa kanya at may balak na masama sa kanya. Ngunit sino ang nasa likod ng pagkamatay nito? Ang sabi parang adik daw yan. Baka pinatukhang. Mabuti na rin sa kanya yon para naman mabawasan ang masasamang tao dito sa mundo at hindi na delikado ang daan tuwing gabi para sa mga kababaihan. Sabi pa ni Pamela
At lahat sila, maliban kay Fifth, ay binaliwala ang balitang yon. Habang ang lahat ay walang pakialam sa nangyari sa lalaki, si Fifth naman ay hindi yun maalis-alis sa isipan niya. Ngunit hindi naglaon ay nakalimutan niya rin, lalo na nung 3 buwan na agad ang lumipas. Ang buong akala ni Fifth wala na ulit problema ang darating sa buhay niya dahil naging maayos naman ang pagsalubong ng bagong taon sa kanya. Subalit nagkaroon siya ng malubhang sakit. Nagkaroon siya ng sakit sa atay na matagal naman na pala ngunit hindi lang naagapan kaya ngayon ay kailangan niya na ng liver transplant. Ayon sa doktor, ang sakit niya yun ang dahilan kaya naging kakaiba ang kulay ng balat niya. Maputi siya, ngunit bahagya ng naninilaw. Hindi namin siya pwedeng operahan dahil wala pa siyang binayad. Isa sa mga rules sa ospital na to ay kahit kalahating down payment muna bagong operation. May iba pang mga pasyente ang mas kailangan naming asikasuhin. Diretso na sabi ng babaeng nurse kaya mas lalo lang na nagwala ang mga kaibigan niya dahil sa galit. Ano? Mas mahalaga pa sa inyong pera kaysa sa buhay ng isang tao? Puno ng galit na tanong ni Halimuyak. I'm sorry, sir. Anong klaseng hospital kayo kung mas mahalaga pa sa inyo ang pera kaysa iligtas ang buhay ng isang tao? Itinuring pa naman kayo na isa sa pinakamalaking ospital at pinakapinagkakatiwalaan kung ganito lang palang patakaran niyo dito. Paisterya na sigaw naman ni Pamela. You know what? Kung hindi niyo matatanggap na yan ang patakaran namin, mabuti pa'y umalis na lang kayo. Or else... Miss, nangihina sabi ni Fifth. Wala po akong pera sa ngayon pero pwede po bang iwan ko muna sa inyo ang singsing ko at kapag nakalikom na ako ng sapat na pera para makabayad, saka ko na lang ulit ito kukunin. Mahalaga na rin para kay Fifth ang singsing na ibinigay sa kanya ni Ali. Ngunit kailangan niyang gawin ito dahil kung hindi, baka ikamatay niya ang sakit niya at mas lalo lang siyang mawawala ng tsansa na makitang muli si Ali. Namilog ang mga mata ng nurse nang makita nito ang singsing na suot niya. Paano po napunta sa iyong singsing na yan? Aha, ano pong ibig niyong sabihin? Ani at nagtataka sa reaksyon ng nurse. Ang singsing na yan, iyan na yung pag-aari ng mga Del Real. Sila lamang ang maaaring magmay-ari ng singsing na yan. Unless kinasal ka sa isa sa mga Del Real. Paano nasa sayo yan? Ninakaw mo yan sa kanila, no? Galit na bintang ng nurse sa kanya. Ha, magnanakaw ka. Hindi po totoo yan. Wala po akong ninanakaw. Naiiyak na wika ni Fifth. Kung hindi mo yan ninakaw, bakit nasa iyo napakahalagang singsing na yan? Pahisteryang paratang ng nurse. Hindi ka lamang pala isang hampas lupa, kundi isang magnanakaw din. Ang dapat sa iyo ay ipakulong. Tuluyan ang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko po talaga ito ninakaw. Huwag niyo po akong ipapakulong. Oo, ngayon din itatawag ako ng pulis para madampot ka nila at mabalik na sa mga Del Real ang singsing. Hindi ko kayo pinapasahuran dito just to disrespect my wife. Lahat sila ay napatingin sa nagmamay-ari ng malalim at pamilyar na boses. Namilog ang mga mata niya nang makita si Ali. Ang basurero na tinulungan niya at pinatira sa bahay niya. Nagsusuot ito ng suit na may long coat at nasa likod ng 2 lalaki na nakasuot din ng kulay itim na suit. Mr. Del Real, nangangatal ang boses ng nurse na kanina lang ay sobrang talay sa kanila. Close the entire operating room floor immediately. Anyone who has bribed their way ahead of patients who are in more urgent need can leave the hospital right now. I don't care who they are. Get them out of this hospital right now. Matalim na tingin ang ibinaling ni Ali sa nurse na tila nawala na sa katinoan at hindi na nakakilos. Call the entire medical team. Surgeons, nurses, specialists, everyone. I want every resource, all hands on deck to save my wife. Ilang sandali lamang ay nagsidatingan ng medical team na pinatawag ni Ali at ang lahat ng ito ay yumuko. Do whatever it takes. Every single one of you must do everything to save my wife. Mariin na utos ni Ali sa mga ito. Kitang-kita sa mukha ni Ali ang labis sa galit,
Ngunit, nang makita siya nito, ang ekspresyon sa mukha niya ay agad na lumambot ang ekspresyon at mga mata nito. Ali? Lumapit sa kanya si Ali at hinawakan ng kamay niya. I'm sorry for being late, my Mima. Nandito na ako ngayon. Huwag ka mag-aalala. Gagawin nila ang lahat para maliligtas ka. Saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang nagpakita ulit sa akin? Lumuluha na tanong niya sa binata. I'll explain everything to you soon, Lima. Inabot ni Ali ang mukha niya at pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Ang mahalaga sa ngayon ay ang buhay at kaligtasan mo. Yumuko si Ali at pinataka ng halik ang kanyang noo. Hindi ka nila pababayaan, I promise. Nandito lang ako para sa'yo. Tinanguan ni Ali ang medical team at ang mga nurse ay kaagad na kumilos para ipasok na siya sa operating room. Bago nagsara ang pinto, tumingin pa siya kay Ali na tumango naman sa kanya. Sabay sabi ng, "Te amo." Si Ali naman ay hindi na nag-aksaya ng oras at sinimulan niya nang ayusin ang lahat sa ospital na pag-aari niya. Alam niyang kailangan niyang magpatupad ng pagbabago, kaya agad niyang pinatawag ang mga opisyal at mga taong nagpasimula ng patakaran na hindi pwedeng sagipin ang buhay ng pinakanangangailangan kung walang pambayad. I can't believe this. Noong umalis ako at pinagkatiwala ako sa inyong ospital na ito, ang buong akala ko ay talagang maayos ang pagmamahal niya dito. Naniwala ako sa inyo. Hindi ko lubos akalain na pati ang buhay ng babaeng mapapangasawa ko ay malalagay din sa peligro. Dahil lamang sa walang kwentang patakaran nyo na yan, na hindi nyo malang pinaalam kung ayos ang basakin. Nanggagalaiti sa galit si Ali. I'm sorry, Miss Conde. Hindi po namin alam na mapapangasawa mo palang babae. We're really sorry. Sir, pangako po, hindi na po mauulit ito. Nangangatal ang boses ng isa sa mga opisyal dahil sa labis na takot dahil ang mukha ni Ali ay puno ng galit. Talagang hindi na mauulit to, Mr. Smith. From now on, ako nang mamamahala sa lahat. At lahat ng sangkot sa walang kwentang patakaran na yon ay tanggal na sa kanilang mga posisyon. Isang mariin na pahayag ni Ali dahilan para mas lalong malaglag ang panga ng mga opisyal na may pakana sa lahat ng ito. Una pa lang dapat alam niyo na kung anong mangyayari sa inyo sa sandaling pinangunahan niyo ang desisyon ko. Noong binili ko ang ospital na to 2 years ago, ang tanging gusto ko lamang ay makatulong sa mga nangangailangan. Ngunit dahil sa may mga personal issues ako at gawain sa Spain bilang isang Visconde, ay pinagkatiwala ako sa inyong hospital na to. Ibig kong sabihin ay binigay ko sa inyo ang buong tiwala ko. Dahil akala ko ay hindi niyo ako bibiguin. Ngunit nagkamali ako. All you have done is to disappointed me. Kaya asahan niyo na ang lahat ng pinaghirapan niyo ay mawawala sa inyo at pinapangako ko rin na kahit ano pang gawin ninyo, ay hindi na ulit malilinis ang pangalan ninyo. Sa ilalim ng utos ni Ali, ang lahat ng mga opisyal ng hospital na sangkot sa lahat ng mga hindi magandang nangyayari ay pinatanggal niya at tinayaan niya na ang sekretarya niyang mag-asikaso sa pag-hire ng mga bagong papalit sa nawala sa posisyon. Bumalik siya sa tapat ng operating room kung nasaan naman ang mga kaibigan ni Fifth na puno ng pag-aalala. Mabuti na lang at dumating ka, Ali. Hindi namin alam kung anong gagawin namin kung hindi ka dumating kanina dahil wala rin naman kaming sapat na pera kahit pa mag-ambakan kami. Sabi sa kanya ng boss ni Fifth na si Christian. Oo nga, Ali. Pasalamat kami na dumating ka dahil naligtas ang buhay ni Lima. Ang sasama pala ng ugali ng mga staff sa ospital na to. Mas pinili pa nilang pera kaysa iligtas ang buhay ni Lima. Sabi ni Halimuyak. Pasensya na sa nangyari. Ngunit ang lahat ng opisyal na nagpalaganap ng patakaran na yon, na hindi ko naman inaprobahan ay tinanggal ko na. Hindi ganito ang gusto ko sa ospital na to. Ang gusto ko noon ay makatulong sa mga nangangailangan. Pero dahil sa kapabayaan ko, pati ang buhay ng babaeng mahal ko ay nalagay din sa bingit ng kamatayan. Makikita ang lungkot sa mata ni Ali habang sinasabi iyan. Sa'yo ba talaga ang ospital na to? Nauutal na tanong pa ni Pamela. Yeah? Totoo ba lang iniisip namin noon na tunay na mayaman ka at hindi basta-bastang tambay kaya pala kakaibang vibes mo nun parang ang hirap sabayan.
Wika naman ni Halimuyak. Pero saan ka nga pa pumunta? Bakit ba bigla ka na lang naglaho? Umalis ka na hindi mo malang nagpaalam kay Lima. Ano naman ni Christian na mahihimigan ng inis sa tono ng boses. Alam mo ba kung gano'ng nalungkot si Lima nung bigla mo na lang siya iniwan? Kinakailangan kong bumalik nun sa Spain para ayusin ang lahat ng gulo na nagawa ko roon. Especially sa parents ko. Ayoko naman sana naiwan si Lima pero kailangan. Kaya hindi ako nagpaalam sa kanya dahil alam ko na mas lalo ako mahihirapan na umalis kapag nakita ko siya. Ang lungkot sa mga mata niya. Ayoko makita yun. Ayaw na ayokong naging sanhi ng lungkot na makikita ako sa mga mata niya. Tapat niyang sagot. Gusto mo ba siya? Seryoso na tanong ulit ni Christian. I love her. Deeply. The moment I saw her, I knew I had fallen in love. Sandali namang natahimik ang lahat dahil sa pagtatapat niya. Si Halimuyak at Pamela ay pigil na pigil ang kilig pero si Christian ay nananatiling seryoso ang ekspresyon. Gaano mo siya kamahal? More than enough. That I've changed so much just to feel worthy of her love. I've worked hard to become a better person because I believe she deserves nothing less than the best from me. Ang ibig mong sabihin, binago mo ang sarili mo para sa kanya? I did. Tapat niyang sagot. Nagbuntong hininga si Christian at saka tumango ito. Sobrang inosente ni Lima. Para siyang isang anghel sa mundo na puno ng kalupitan. Anghel na kailangan mong protektahan sa lahat ng bagay. Kumbaga sa bagay na babasagin, siya na dapat mong alagaan ng mabuti. Huwag lang siyang masira at mabasag. Ngumiti naman si Ali ng bahagya. Kaya binago ko ang aking sarili para sa kanya. Dahil gusto ko maging deserving para sa kanya. Maraming pagkakamali si Ali. Maraming beses siyang na-involve sa pagpatay. Hindi lamang siya basta Visconde at nag-iisang anak ng Conde. Sa edad na 20 ay sumali siya sa isang secret government force at naging secret agent na siyang kinamuhian ng kanyang mga magulang sa kanya. Ang kanyang ama ay namamahala ng malaking grupo. Iyon ang dahilan niya kung kaya madalas siya nitong saktan at parusahan gamit ang latigo para lang magtanda siya. Noong natagpuan siya ni Fifth, tumakas siya noon mula sa tauhan ng kanyang ama. Ang kanyang ama rin kasi ang siyang dahilan ng sugat niya sa katawan na gawa sa hampasang latigo. His life was miserable. Pero noong makilala niya si Fifth, nagbago ang lahat. Kahit pananaw niya sa buhay ay bigla rin nagbago. He suddenly wanted to be good. Lahat ata sa sarili niya ay binago niya para lamang maging deserving siya kay Fifth. Ngunit hindi madaling baguhin ang lahat, lalo na kung may sinumpaan siya na mahirap nang bitawan. Siya ang dahilan ng pagkawala ng taong sumunod kay Fifth noon. Napatunayan na marami na rin naging biktima ang lalaki. May batang babae pa na pinagsamantalahan ng lalaki kaya niya yun ginawa. Meron siyang pahintulot na pumatay kapag napatunayan na ang isang tao ay gumawa ng malaking pagkakamali sa batas. Ang isa lamang na rule na hindi niya dapat labagin ay ang manakit ng mga inosente. Noong umalis siya ay may mission siya na kailangan gawin. At matapos ang mission na yon, bumalik na siya sa Spain para makausap ang parents niya. Nagkaayos na rin sila dahil nakiusap siya sa mga ito. Alam naman kasi ni Ali kung saan ang gagaling ang galit ng magulang niya at alam niyang may pagkakamali rin siya. Mabuti na lang at matapos niya makaawa, kahit ang leader nila sa grupo ay pumayag na din na mag-asawa na siya pero hindi pa rin siya maaaring umalis sa grupo dahil may sinumpaan sila. Kaya ayos na rin yan sa kanya. Kesa naman wala siyang kalayaan na magmahal. Masaya ako nagkamalay ka na, Rima. Masaya na sabi ni Ali habang hawak-hawak niya ang kamay ni Fifth na nakatingin lamang sa kanya. Ligtas na ba ako? Nangihina pa rin na tanong ni Fifth sa kanya. Ngumiti naman si Ali. Ligtas ka na, Rima. Wala lang banta sa buhay mo. Tila nakahinga naman ng maluwag ang dalaga. Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat sa tulong mo, Ali.
Sa totoo lang hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nandito na ulit si Ali at mas lalong hindi siya makapaniwala na ang lalaking tinulungan niya at inakala niyang basurero lamang noon ay tunay palang mayaman at ito pa ang may-ari ng ospital kung nasaan siya ngayon. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagbalik ka na. Ang akala ko hindi na ulit tayo magkikita. Sabi ni Fifth. Nakaupo ito ngayon sa kama at halata sa mga mata nito na nagpipigil ito ng pagtulo ng luha. Hindi ba tangako kung babalik ako? Saan ni Ali at inabot niyang muli ang mukha ni Fifth at masuyuyo na hinaplos. Naalala mo ba ang huli kong sinabi sa liham na sinulat ko sa'yo? Nabasa mo ba yon? Dahan-dahan na tumango naman si Fifth. Oo. Ang sabi mo nun, te prometo que te encontraré de nuevo. Volveré para casarme contigo. Pero hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin nun. Napatingin si Ali. Talaga palang hindi mo lang nito inalam kung anong ibig sabihin niya ron. It means, hahanapin kita ulit. At babalik ako para pakasalan ka. Napakurap-kurap si Fifth. Pakakasalan mo ako? Bakit mo ako pakakasalan? Dahil mahal kita. Muko si Ali para malapit ang mukha nila sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Lima. Mahal mo rin ako? Hindi naman makapaniwalang tanong ni Fifth. Sobrang bilis ang tibok ng puso niya. Ang pisngi niya ay nagiinit na sa kilig at ang mata niya ay naluluha na. Mahal na mahal kita, Lima. Mas lalo pang lumapit si Ali para yakapin ito. Sobra kitang mahal. Walang araw na hindi. Ako rin. Napangiti si Ali. Do you want to marry me? Kumapit si Fifth sa damit niya at dahan-dahan na tumayo. Oo, gusto ko na magpakasal sa'yo. Mas lalo pang napangiti si Ali. Kumala siya sa yaka para tingnan ang mga mata ni Fifth na puno ng luha. Really? Ngunit dahil sa iyak ito ng iyak, tangulang ang naging sagot nito. Hindi naman napigilan ni Ali ang kanyang saya kaya bigla niya itong hinalikan. Kaagad naman na tinugon ni Fifth ang halik niya. Kasing intense ng paghalik niya dito. By the way, nabanggit ko sa'yo noong binigay ko sa'yo ang mahalagang singsing ng Del Real na may iba akong dahilan kaya ako binigay sa'yo to. Ang rason ko doon ay ito. Doon pa lang. Alam ko nang ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan, kaya ako binigay sa iyo ang singsing na yon. Dumating na nga mga magulang ni Ali ilang araw lang matapos ang liver transplant ni Fifth. Gusto raw nilang makilala ang babaeng nagpatibok sa puso ng kanilang anak at nagpabago rin dito. Tuwang-tuwa naman si Fifth na marinig mula mismo sa bibig ng mga magulang ni Ali na gusto siya ng mga ito para sa kanilang mga anak. Ang isa pa sa mga kahilingan ni Fifth ay natupad dahil ilang buwan lang din noon ay ikinasal silang dalawa ni Ali sa simbahan kung saan niya gustong ikasal sila. Naging madali ang pasya nila na sa Spain na sila manirahan dahil maiiwan ni Fifth ang mga kaibigan niya. Masaya naman siya sa piling ni Ali. Lalo na nang biniyayaan sila ng triplets na anak na pinangalanan nilang Uni, Dos at 3D. Madalas din silang magbakasyon sa Pilipinas. At ang doon sila tumuloy kung saan siya nakatira noon, sa lupain ng lola niya. Tayo na lamang sila ng villa roon dahil ayaw niya nang galawin ang bahay na pinaghirapan pa nila ng lola niyang itayo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Yes, wala pa akong